Para sa mga di pa nakakalam, meron tayong monthly free giveaways para sa lahat ng mga forex traders. Punta lang kayo dito sa website na to, forexgiveaways.com. At habang nagtitrade kayo, may chance pa kayong manalo ng mga cool giveaways. Tulad ngayong buwan, ang giveaway natin ay TCL 40 inches Full HD Smart TV. At meron pang original G-Shock watch. Punta lang kayo dito at may video instruction dito sa baba kung paano kayo makasali. Dito sa video na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano mamili ng mga profitable trader, tsaka paano mag-copy trade. So meron tayong titingnan para mamili tayo ng mga profitable trader para kumita yung investment natin, hindi tayo malugi. So titingnan natin yung track record. Unang-unang titingnan natin na dapat yung trader nagtitrade na ng more than 3 years. So nandito tayo ngayon sa eToro account natin. So, burahin ko lang muna to. Itong mga watchlist ng stocks. Kasi hindi naman tayo magti-trade, magka-copy trade lang tayo. So, ayan, malinis na yung watchlist natin para mamaya pagpipili tayo ng mga profitable trader na kukopyahin natin, i-add natin sa watchlist para mamonitor din natin sila. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa Copy People. Ayan, so dito makita natin yung Editor's Choice, Top Investor, Trending, Most Copied, Lower Risk Score, at marami pang iba. Pero hindi tayo titingin dyan. Ang gagawin natin para makita natin yung profitable at nagtitrade ng 3 years pataas, dito tayo sa taas. Dito sa People from Everywhere who invest in any markets, tapos gained at least 10%. Tapos dito sa during the, ilipat natin to sa 12 months. Last 12 months. Tapos pindutin natin itong go. Yan. So makikita natin dito yung mga trader na matagal na nagtitrade sa eToro. So pipiliin natin dito yung 3 years na mahigit. So example, titingnan natin to si Mariano Pardo. Titingnan natin ang stats. Yan. So i-click natin itong show more. So, ito makikita natin na 2013 nagtitrade na siya. So, 2, 4, 6, 7. So, pang 8 years niya na ngayon 2020. So, ito yung mga traders na hinahanap natin. Ang pangalawang titingnan natin, siyempre, kumikita siya, profitable siya, at kumikita siya ng average na 40% per year. So, yun yung mga kukopyahin natin. So, meron kasing matagal lang nagtitrade, kaso hindi niya naabot yung 40%. So, yung average niya per year ay mga 10%, 20%, pero 20% hindi na masama. Pero ang gusto natin na maabot natin yung 40% per year. So para malaman natin kung nag-average ba siya ng 40% per year, so kumuha lang kayo ng calculator, i-add lang natin yung total return niya per year. So hindi na natin isama itong 2013, magsimula na tayo sa 2014. Okay, so na-total na natin mula 2014 hanggang 2019. So pindutin yung equals. Ang total niya na gain ay 128.46%. I-divide natin ngayon ng 2, 4, 6. Hindi na natin isasama yung 2013 at 2020 kasi hindi naman buo yung taon na trade niya. So, divide natin to ng 6. So, yan yung average return niya per year. 21.41%. So, hindi siya nakaabot ng 40%. Sabagay, yung 21% ay malaki na rin yan. Ayos na return na rin yan. Halimbawa, mag-invest ka ngayon sa Pag-ibig, yung MP2. So, nasa 7% per year lang yon yung return nyo, non guaranteed. Pag nag-invest ka naman sa mutual fund, so average 10% per year. So, mas mababa. So, ang problema pa, hindi pa naabot yung 10% per year. Pero ito, 21% per year. So, nakikita natin na abot niya yan per year. Pero syempre yung gusto natin is 40% per year para mas laki, mas maganda yung return ng investment natin. So hahanap tayo ng ibang trader na maganda yung return. Tingnan natin ito si Wesley. Punta tayo sa stats. So ito makita natin maganda yung records niya. Nag-trade siya mula 2015. So ngayon titingnan natin kung ilang percent ay yung average niya per year. 7.05 plus 148.28
plus 66.99 plus minus 32.4 plus 45.66. Hindi na natin isasama yung 2020. Equals 235, divide natin kung ilang years. 2, 4, 5 years. Divide 5. So, ang average niya per year is 47.11%. So, maganda yung records niya, naabot niya yung 40%. Ito yung hinahanap natin ngayon na trader. So, hindi lang yon, meron pa tayong titingnan. So, dapat yung winning rate niya is 51% pataas, yung mga trades niya. At yung kakambal niyan ng win rate, syempre yung average profit niya is bigger than average loss. Kasi meron kasing maganda yung win rate, mataas yung win rate, sabihin natin 80%, 60%. Pero pag nag-win yung trade niya, example, nag-win siya ng $10. Pero yung loss niya man, pag na-loss siya, pinakamalaki niyang loss or average loss niya is $20. So mataas talaga yung win rate kasi doble yung loss niya doble yung risk niya kaysa sa win niya So dapat win rate 51% pataas, tapos mas malaki yung profit. So dapat kapag average loss niya ay $10, dapat pag nag-average, dapat yung average profit niya ay mga $15 or $20 or basta more than $10. Mas malaki kaysa average loss. Para malaman natin yon, tingnan din natin dito sa baba, dito pa rin sa stats. So makikita natin dito sa trading, itong total trades, 261 trades. Ito yung profitable niya or win rate niya, 72.8%. So mas mataas sa 51%, pasok siya. Pero may problema dito sa average profit saka average loss. So kung titingnan natin, yung average profit niya is 14%. So for example lang, yung account niya is $100 halimbawa. So yung average na win niya is $14. Pero yung average loss niya ay 38.53%. Or pag nag-loss siya is $38.53. So halos doble yung average loss niya. Mas malaki yung loss niya kaysa sa win niya. Hindi advisable kopyahin yung mga ganitong trader kasi medyo hindi safe. Kasi pag dumating yung panahon na sunod-sunod yung loss niya, tapos ang lalaki ng loss niya, so ibig sabihin pwedeng mag-down or malugi tayo ng malaki, mag-negative tayo ng malaki. So iba pa rin yung mas malaki yung win. Example, yung win niya pag nag-win siya is 38%, pero pag nag-loss lang is 14%. Ibig sabihin, alam niya pag nakita niya yung market na talagang baliktad sa trade niya, so i-exit na siya, mag-stop loss na siya, mag-open ng panibagong trade. So ito kasi mga strategy na ganito, yung iniipit or hinuhold ng matagal yung mga losing trade, yung mga loss na trade, baka bumawi pataas ulit. Pero ang problema, baka dumiretso pababa at tuluyang malugi. So yun yung delikado. So dapat mas mataas yung average sa win. So hanap tayo ng example. Papakita ko sa inyo. So balik tayo dito kay Jeff Kirkbrand sa stats. So na-compute na natin to. Average din siya ng 40% pataas. Profitable niya is yung win rate niya is 65.85%. Tapos yung average profit niya is 32%, average loss is 16.56%. So ito yung mga trader na dapat natin kopyahin. Yung pag nanalo, malaki. Pero pag natalo, maliit lang. So doble yung panalo niya kaysa sa talo niya. 'Di ba? Tapos yung win rate pa, mataas pa yung win rate. Pangalawang titingnan natin sa trader ay yung portfolio niya. So dapat naka-diversified portfolio ito. Ang ibig sabihin, hindi lang siya bumibili ng isang stocks, dalawang stocks, or tatlong stocks. Dapat bumibili siya ng 10 stocks or mahigit pa. Ang kwento nito, bakit kailangan bumili mo ng 10 stocks or mahigit pa ay ganito. Halimbawa, kakagraduate mo lang ng high school at papasok ka na sa college. So, ang ginawa mo, nag-exam ka lang sa isang kolehiyo na gusto mo. Example, LaSalle lang, doon ka lang nag-exam. Kasi believe ka sa sarili mo na tiwala ka na papasa ka sa exam doon sa LaSalle at makakapasok ka. Pero yung classmate mo, ang ginawa niya, hindi lang siya nag-exam sa isang college lang. Kasi nag-aalala siya, baka hindi siya pumasa sa college na yon. So, nag-take pa siya ng exam doon sa ibang college pa. Ang ginawa niya, nag-take siya ng exam sa 10 colleges. Ang mindset niya, kung hindi siya matanggap doon sa college na ineksaman niya, at least may siyam pa na college na pwede siyang matanggap.
So, di ulit siya natanggap sa pangalawa, at least may 8 pa. So, di siya natanggap sa 5 colleges, at least may 5 na tumanggap sa kanya. So, may pagpipilian pa siyang college kung saan siya papasok. Pero ikaw, dahil nag-exam ka lang sa Lasal, hindi mo akalain na bumagsak ka sa exam. So, alanganin ka ngayon, magsisimula na yung klase, kailangan mong humabol pumunta doon sa ibang college para mag-exam ulit. Kung i-apply naman natin sa stock market, so example, ikaw bumili ka lang ng isang stocks. Example, binili mo yung Jollibee. Dahil tingin mo, lalago talaga yung Jollibee, magmamahal pa ng husto yung stocks. Pero ako, bumili ako ng 10 stocks. Jollibee, SM, Pure Gold, Ayala, at marami pang iba, basta 10 stocks. After 1 year, yung stocks ng Jollibee ay bumagsak ng 10%. So, ibig sabihin, dahil yung buong pera mo, binili mo lang sa Jollibee, negative ka ng 10%. Pero ako, dahil 10 stocks yung binili ko, nag-negative ng 10% yung Jollibee. Pero yung siyam na stocks na binili ko, nag-positive naman ng 10% bawat isa. So, ibig sabihin, after 1 year, kahit negative yung Jollibee, kumita pa rin ako. Kasi yung siyam na stocks ko, kumita sila ng 10% bawat isa. So, dapat ganun para consistent every year, may kita tayo, may kita yung investment natin. So, ibig sabihin nun, yung trader not risking more than 10% bawat stocks. Kung ikaw ay may $1,000, so $100 bawat isang stocks ang i-invest mo. Para total, makabili ka ng 10 stocks or mas mahigit pa. So, para malaman natin yun, tingnan natin yung portfolio ng trader. I-click natin ito. So, dito natin makikita kung saan siya naka-invest, saan siya bumibili, anong stocks yung mga binibili niya. So, ayan, makita natin, oil. So, ayan, napakadami. So, kitang-kita natin, higit pa sa 10 yung binili niyang stocks. Kung bilangin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. So, 28 stocks yung binibili niya. So, talagang nakadiversified yung portfolio niya. So, mas maraming stocks na binibili, mas maganda. So, ngayon, dahil nakita natin na maganda yung track records ni Jeff Kirkbrand, maganda yung portfolio niya, so, ikokopya na natin siya ngayon. So, pwede natin idagdag na rin natin siya sa watchlist natin. Click lang natin tong plus, tapos may watchlist. Ayan, na-remove. So, ibalik natin, may watchlist. So, dapat naka-check. Kapag tinignan natin sa watchlist natin, nandito na si Jeff Kirkbrand. Para makopya natin siya, pwede natin i-click itong copy. Yan. Click natin yung confirm. So, kung magkano yung ikokopya mo. So, ang minimum dito para makapag-kopya is $200. Okay. So, meron tayong $250 dito. Kasi nakatanggap tayo ng bonus, nakatanggap tayo ng referral bonus. Ginamit ko kasi yung sarili kong link sa account ko, sa misis ko kasi to. Kaya natanggap ko na yung $50 na bonus. Doon sa isang account ko, nagkaroon din ako ng $50 na bonus. So, total $100 sa account namin, dalawang mag-asawa, 5,000 pesos din. So, next, nakalagay dito yung stop loss. Stop copying if value drops below $150. I-edit natin, i-maximum na natin yung stop loss natin. So, 237.49 yung maximum stop loss. So, ibig sabihin, pag nalugi ito si Jeff Kirkbrand, na halos masunog na yung account niya. So, mag-negative siya ng halos 90% pataas. So, automatic ma-close yung trade natin. May matira pa sa atin na $13. Pero, dahil nga tiningnan natin yung track record na maganda naman, so, hindi tayo mangangamba na isagad yung stop loss natin. At meron pa tayong strategy dyan. Yung strategy sa pag-i-invest. So, pagkatapos mamili tayo ng mga trader na hindi profitable, next nun, ituturo ko naman sa inyo yung strategy kung paano maiwasan. Example, kahit napakagaling ng trader, pwede pa rin siyang malugi or masunog yung account niya. Kaya may technique tayo doon para protection sa account natin na kahit malugi siya, hindi pa rin tayo malulugi. Okay, click na natin itong copy. Ayan. So, titingnan natin dito sa baba. Total allocated, $250. Profit, tapos yung equity, ayan, $249.82. So, kung titingnan natin yung portfolio natin, so, nandito na si Jeff Kirkbrand. Nakakopya na tayo sa kanya. So, habang natutulog tayo, wala tayong gagawin, hindi tayo magte-trade. So, automatic, pag kumita siya, kikita rin tayo. Pag nalugi siya, lulugi rin tayo. Okay, sa part 7,
Tuturo ko naman sa inyo kung paano iwasan yung mga hindi profitable na trader. Baka magkamali kayo ng copy, biglang malugi ng malaki. So, dapat iwasan natin yon.